Ito na po ang aking mga pechay, nakita nyo po, no? So kung tutuusin, iyan po ay panambak po yung plat na pinagtaniman ko. Ito po yung aking mustasa. Ayan. Watch and learn, kung mapupunan ninyo po ang aking gulayan ay ayan po, as in zero. Gawa po nung pagkakatayo ng stage na to. Kaya ayan po, nagsisimula. Start pa lang po tayo gawin ang ating gulayan. Kaya parang nakaka-dismaya. Pero gagawin po natin ang paraan para mapatubo natin ng maayos. Kasi ang lupa po dito ay puro ano po yung panambak. Napakahirap po magpatubo. Pero try po natin kung mapapaganda po natin ang ating mga halaman. At pipilitin po natin. Ito kung makikita nyo ay ginawa ko na lang po ng mga gulong para umangat po at malagyan ko ng lupa ang ating mga itatanim. Actually, katatanim ko pa lang ng kamatis eh. So yan, nagpadala po ako ng mga paso. Tsaka diyan ko po isa ilalagay. Ayan. So may mga punla na po ako diyan. Yan po ang aking pagtatanim. So kung mapupunin niyo pagtatanim ko po ng pechay ay paano ba? Ano ba ang magiging hitsura o tinanim po? Talagang pong matigas na po. Ayan. Kaya medyo pinag-aaralan ko kung paano ang diskarte para mapaganda po. Ito po kasi ay mga dati kong plat. Ayan. Dahil po dito sa ano na to stage. Ayan. Ito po ay dati pong taniman ko din po yan ng pechay noon. So tingnan nyo oh. Yan. So may mga ngalan ng mga tanim dito. Halimbawa ito ng kagaya halimbawa na ito sili. Ayun. Pinya, etc. Pero ito po ang aking challenge. Paano natin mapapaganda. Kaya watch and learn. So sa ngayon ito po ang itsura ng ating mga tawag dito, gulayan, GPP. Ayan. So watch and learn kung ano po ang magiging improvement. Ito po yung aking mga punla. Pati punla po ang pangit. Mga ka-watch and learn, after po ng 1 month po na aayos po ng aking gulayan, pagtatanim. So from zero, ito na po ang ating mga halaman ngayon sa ating gulayan sa paaralan. Kung natatandaan nyo po, ayan, pakikita ko sa inyo. So ito po yung area ng aking mga pechay dati. Tingnan nyo naman. Ito na po ang aking mga pechay. Nakita nyo po. No? So kung tutuusin, iyan po ay panambak po yung plat na pinagtaniman ko. Ito po yung aking mustasa. Ayan. So ito naman po yung mga, dahil wala po tayong lugar na pagtataniman talaga dahil puro panambak po ang ating lupa. So nilagay ko na lang po sa mga paso. Kung makikita nyo, ito yun na po ang mga halaman ko na nakatanim. So malalaki na po sila hanggang doon. Ayan. So tingnan nyo po, malulusog po sila, ano. Ayan. Ito po yung ating talong, sili. Ayan, yung kamatis. Ayan, ito po yung ating mga ano tawag dito, pechay. So nagpaganda po natin dahil meron po tayong paraan na ginamit yan. Mamaya sasabihin ko sa inyo. Ito po naman po yung mga kamatis po natin. Ayan, ito na po, malalaki na po sila. Actually, meron na pong ano yan, meron na pong mga bulaklak, nakita nyo. Namumunga na po siya. So nakita nyo kanina yung una kong video na maliliit pa po ito. Pero ngayon malalaki na. So ito po yung sinasabi ko sa inyo dati. So after 1 month, yun po yung naging resulta, yung nauna kanina. Pakikita ko naman sa inyo ang aking mga talong. So after 1 month, ito na po yung mga talong po. No? So mga napakahirap po talaga magpalago ng mga halaman kasi ang ating pong lupa talaga dito, ito po ay puro panambak yan. So dahil po ito ay building,
sunid po nung tambakan. Ang ilalim kasi nito ay ano to, yung bukid. Bali yan po ang itsura niya dati nung hindi ko pa tinatanman ng talong. So dito naman po sa aking kubo, kanina nakita nyo na walang-wala pong mga nakalagay dito. Ito na po ang aking mga tanim ngayon. Ayan. So meron po akong sibuyas. Ayan, ito meron po akong mga lettuce. Malalaki na po sila aking mga lettuce. Ayan. So nakita nyo po. Ito naman po ang itsura ng kubo ko dati. Tingnan nyo naman po. As in zero po talaga sila. Pero ngayon okay na. Sa pamamagitan po ng aking pagpupursigi. Kita nyo? Ayan, malalaki na po ang mga pechay ko. Ready to harvest na po yan. Diba? Yan. So, bali ito ang itsura niyan dati bago ko po tanman ng pechay. Eventually, Mga ka-Watch and Learn, ito po kasi ang sistema ko. Ang ginagamit ko pong pandilig ay organic. Pinagsama ko po at saka inorganic. So, gumagamit lang po ako ng binabad na saging. Meron naman po kasing mga sa aming kantin ay gumagawa sila ng turon, kaya ang mga balat ay hinihingi ko para ibabad po sa tubig na iyon po ang aking pinangdidilig. Alam niyo po kasi ang balat ng saging ay rich po yan ng potassium na kailangan ng mga halaman. Tsaka yan, hinahaluan ko ng kaunting-kaunting urea para makumpleto po ang vitamins at minerals na kailangan ng mga halaman. Kaya makikita nyo po, malulusog po ang aking mga halaman. So, yan po ang aking sekreto. Yun po ang pangdilig. Try nyo po. Ibabad nyo lang po ang mga pinagbalatan ng saging or balat ng saging sa tubig. So, lagyan po ng mga sa gantong kalaking timba, mga isang kutsaritang urea lang po ang gagamitin nyo. Saka nyo po ididilig sa lahat ng inyong mga halaman. Ha? Saka ito pa po ang sekreto ko, pakikita ko sa inyo kung bakit po lumago ang aking kamatis at saka talong. So nakikita nyo po ang aking halaman o ang aking tanim na talong. So pakalulusog po ng dahon. At nasa lang po siya, nasa gulong. So ang gulong po ito, bago ko po siya lagyan ng lupa. Actually panambak lang po itong lupa na to Pero ginawan ko ng paraan. Yung ilalim nito, yung mga damo na inano ko diyan, yung mga dinamas ko diyan. So inilagay ko sa ilalim para pag nabulok sila sa ilalim at dumating na po yung roots ng halaman, ay makatutulong sa kanila para maging malago ang ating halaman. Ano po? So, magagamit din po yung mga pinaggamasan, yung mga damo, lagay lang sa ilalim, tapos tabunan ng lupa. Then, nilagyan ko rin pala ito ng kahit papaano kaunting isang dakot na vermicast para laang yung paglago nila, mabilis lumaki yung kanilang mga ugat. No? Saka ko ginamitan yung pandilig ko na binabad na balat ng saging at saka urea. Kaya makikita nyo po, ayan. So, malalago po ang aking mga halaman. So, yun lang po ang sekreto. Subukan nyo pong gawin. Kahit hindi po mataba ang lupa ninyo, mapapaayos kung gagawin nyo po kagaya ng ginawa ko. Subok ko na po yun. Yun po ang aking ginagawa. So, sa ngayon po, dahil pwede na po itong ma-harvest, ready to harvest na, hindi na po ako naglalagay ng mga abono sa aking pechay. So tubig na lang po kasi malalaki na naman po sila Ready to harvest na.
Ayan po, salamat po sa pagsama. Please don't forget to subscribe my YouTube channel, Sir Rebeo. Hit the notification bell para updated po kayo sa mga video ng upload ko. Please don't skip my ads. Bye-bye po.